Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Ayan. Magandang gabi sa aking natatanging. Yan! Magandang co-host kayo pong gabi. Walang iba kundi si Ma'am Sai. Magandang gabi, Ma'am Sai. Good evening, Sir Tony, sa iyo. At syempre, meron po tayong kasama, sir. Yeah, sino? Si Ma'am Melay. Si Ma'am Melay. Hello. Ayan. Kasama din Hi, natin Ma'am yan si Ma'am Melay. Melay. Yan, amen. Yan. Yon, mamihira. Ang ating magandang interpreter. Amen, amen. Ayan. Isang mapagpalang gabi po ulit sa ating pong lahat. And we are praying na tayo po ay pagpalain sa ating pong mapag-uusapan ngayon pong gabi sa ating pong programang The Preparation. But before that, Ma'am Sai, maganda na i-recognize muna natin yung mga early birds na nakapag-tune in sa ating ngayon pong gabi para kilalanin natin sila kung sino-sino ang mga nanonood at sinong mga hindi pa, especially sa mga grupo natin ng Team Preparation. Ma'am Sai. Ayan, syempre gusto kong batiin lahat ng mga naunaan dito. At nakita ko si Ma'am Gemma Crampatata. Good evening, Ma'am Gemma. Si Ma'am Jessa Arasa, ang kasama ko sa Team Patient. At si Ma'am Ellen Hormosura, ayan, isa sa mga unang nanood sa Southeast Family. Good evening po, Ma'am Ellen. At syempre gusto ko rin pong batiin ang aking mother, si Mami Cecilia, nanonood na rin. Yan. Si Sir Luis Austero. At syempre yung ating nagagandang mga co-hosts ay talagang nanonood na rin sila. Ayan. Si Ma'am Aravil Arasa at si Ma'am Rona Romero. Good evening po, Ma'am. Ayan. At syempre, kasama rin natin dito sa live audience natin sila Ma'am Janice, sila Ma'am Rochebet, ayan, si Ma'am Mariby kasama rin natin. At syempre sila Sir Ponching, sila Sir Romil. Ang dami-dami namin sila Sir Nelmar, sila Ma'am Aileen, si Sir Vince, ayan, si Ma'am Danica, marami, ayan. Hindi lang sila gaanong nakikita, pero nandiyan sila. At syempre gusto ko rin batiin, Sir Tony, si Sir Daniel Gutierrez, si Sir John Reyes Serios, good evening po. Si Sir Romil, nanonood si Sir Romil kanina, di ba? Si Ma'am Charmaine, hello po. Ayan si Ma'am Aileen, sinabi ko na kanina. Si Ma'am Ruth Formanes, good evening Ma'am Ruth. Good evening po dyan sa inyo. At syempre si Ma'am Abby J. Balaybay, good evening po. At syempre si Sir Junicio Almario, good evening po. At si Sir Ramon Escalada, good evening, sir. At syempre, Sir Tony, gusto kong batiin lahat ng Team Preparation, Team Purposeful, Team Steadfast, Team Fearless, at ang Team Patient. At sa lahat po ng North, East, Southwest ng ating member ng ating simbahan, good evening po sa inyong lahat. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Kanina, nabati na natin yung mga members ng Team Preparation, no? Kaya ito na ang magandang pagkakataon natin sa mga grupo natin ng Team Preparation. Naway, ito na yung time natin na dapat wala kayong kaagaw. Yun! Kasi ang dami ninyong kaagaw diba? Baka talaga pang may kaagaw, sir. Dapat dito lang muna tayo. Mag-tune in lang tayo sa ating pong programa. At sigurado marami po tayong matututunan sa ating programa. Nais ko rin i-shoutout kanina. Yun. Sabi kanina ni Ma'am Ara pa-shoutout po. Yun. Ma'am Araville, shoutout sa inyo dyan. Ayun. And of course, kasama din yan si Ma'am Rona. Sa mga hindi po nakakaalam, no? Si Ma'am Ara at saka si Ma'am Sai, Ma'am Ara at saka si Ma'am Rona, yes. Ayan, nasa Ramos Tarlac sila ngayon. Akala ko nag-mission na sila. Hindi sila nag-mission. Hindi. Kahit na gustong mag-mission ni Ma'am Ara, pero hindi pa Hindi pwede. pa. Mag-asama muna siya. Akala ko nag-mission na Yun. Sa mga hindi po nakakaalam, we do have a ongoing summer balikatan sa Ramos Tarlac at naway nakikita po natin yung mga sinesend po nilang mga videos at saka sinesend po nilang mga pictures. Naway sa pamagitan po nito ay alam mo yun, nakaka-encourage na makakita tayo na merong programa yung ating simbahan to mold and to train our next generation. Ang daming yung people, yes, sir. Ang dami. Ang pagkakaalam ko nga is mga around 300 delegates ito. Yes. No, kaya nakikita po natin na alam nyo, sa ganitong klaseng programa na ginagawa po ng ating pong simbahan, dapat ma-appreciate po natin ito. Totoo yun, Dahil sir. ito ang magmomold ng next generation ho natin. Yes, maging grateful tayo. Maging grateful tayo sa ginawang programa ng ating pong pastor. Alam nyo, kung hindi nyo po alam, no, ang bukang bibig po ng ating pong pastor is para sa mga young people. Yes, no, totoo yan. meron po tayong
kung bakit tayong merong Ramos Tarlac, meron tayong campsite on that specific event po natin ngayon na Summer Balikatan. No? Kaya pag sinabi nating Summer Balikatan, ito yun ay dapat magbibigay ng excitement sa mga young people natin. Amen, sir. Hindi yung yung kikakabahan. Oo. No? Alam nyo yung iiwasan. Oo. Natatakot. Oo, natakot sila. Yung unang-unang natatakot dyan, yung mga magulang Hindi dapat gano'n. Oo. That's the way naintindihan natin yung naging ng purpose ng balikatan. Ipiniliwanag po yan ng ating pong pastor. We are praying na suportahan po natin yung ongoing training po natin doon ng Summer Balikatan. Nakikita ko yung mga pinopost si Sir Maki. Nung first day, unang-una niyang kaagad yung unang-una niyang share na picture, yung batang naduduwal Uy! Diba? Pwede ba natin makita yun? Pwede ba natin makita? I-flash natin sa screen yan. Yung unang nakita ko yun. Unang araw yun. Pinakaunang araw yun. Unang araw. No? Yan. Nasa screen po natin, no? Pambihira yung bata. Comment ako dyan, Sen. Sabi ko, go kuya, kaya mo yan. Yun, pambihira, no? Yan, po, ilan po sa mga pictures po natin pambihira, dyan sa ongoing summer balikatan training po natin sa Ramos Tarlac. And we are very thankful for that, na kung saan dito to natin nakikita na meron tayong tinetraining ng mga kabataan po natin. No? Alam nyo, dito, yan, katulad ng batang yun, bakit kaya yun naduduwal o naiiyak? No? Bakit kaya? Kasi ito yung mga kabataan natin na hindi nasanay na i-train ng kanilang mga magulang. Hindi nasanay na i-train na kumain ng mga gulay. Yun. Yan, kaya ganun. Kaya ganun na lang itsura alam ng mo, bata. feeling ko, mag-comment down below lang yung mga nandiyan dyan. Feeling ko ngayon, by God's grace, yung batang yan, okay na yan. Nakaano na yan. Sigurado yan. Nakaano na yan. Ano na sa sarili niya. Masarap pala, ha? Ang alam ko, merong tumulong sa kanya kumain ng gulay Talaga? Baka si Sir Maki. yan. Kaya pinagpapala po tayo dyan. And some of them mga pictures na yan ay nandyan mismo. Hands-on yung ating pong pastor na nagtitrain sa mga young people natin. Salamat sa ating pastor. And of course, nakikita po natin dyan sila Sir Jao at saka sila Sir Maki. And other mga leaders na nag-a-assist po dyan sa training po natin ng Summer Balikatan. Hindi biro na mag-hold ka ng ganyang klaseng training at hindi rin biro na ganyan karami yung mga young people na train for 300. No? Ito, nasa screen ngayon. Sa mga hindi po nakakalam, ito yung pagkakalam ko, ito yung unang-una. Wow! No, batch ng Summer Balikatan po natin. Si Ito yung sinasabi. Yan, ito yung sinasabi ng pastor po natin. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Summer Balikatan nag-start po yan ng 2001. Yun, 2001. Yan. Nakikita po natin sa picture po natin, nasa gitna po dyan si Pastor Hill. And of course, nakikita natin dyan sila Sir Jao at saka si Jai Jai. Yan, medyo pa dyan si Jai Jai. Medyo healthy. Yan, ngayon okay na si Sir Jai diba? And then, nakikita po natin dyan, of course, sila Ma'am Tess. Mga single pa sila dyan. Yes, si Ma'am Tess, single pa yan. And then, nandyan din si Ma'am Moriel at ilan po sa mga young people. Yung iba dyan, mga classmate namin yan sa CBBA. Wow. Yan, before. Yan. Talaga, kaya, we are very thankful. Sir, sorry Yes. Mula noon, ganyan na talaga yung gupit. Ganyan na talaga. Huwag na sila magtaka. Kasi baka isipin ng mga parents, ano ba yung ginawa dun sa anak ko ngayon? Hindi po. Noon pa lang, ganyan na talaga ang gupit nila. Yan. Yan. Kaya sana huwag sila magtaka kung kahit ganun dahil nasa training nga. Yes, totoo. Yan. At syempre gusto ko rin, sir, i-appreciate lahat ng magulang na pinag-join yung kanilang anak. Yes, tama. Papasalamat po kami sa inyo. Alam nyo, malaking encouragement po yan sa ating pastor. Siyempre, yung ating mga future na kids, sila na yung, sabi nga ni pastor, sila na yung tatao dun sa auditorium Yes. So kung ngayon pa lang ay talagang matitrain na sila, talagang magpapasalamat tayo sa training ngayon dahil sa future talagang maganda yung magiging outcome ng mga young people natin na magkakaroon sila ng sariling pamilya. Tama yun. Kaya sa mga viewers po natin ngayon pong gabi, bagamat pinakita po natin yung mga pictures po ng training po natin, ongoing training ng Summer Balikatan, ipopost po muna natin for a while yung ating pong topic about investment. Pero connected pa rin ito sa topic natin ng investment. Pero investment in training naman ang pag-uusapan natin. Yun, investment in
training. Alright, so napakaganda po ng tema po ng Summer Balikatan, no? Good. Special episode tayo ngayon. Yes, special ngayong episode gabi. natin yan ngayon. No? Ang tema po ng ating pong Summer Balikatan is, ano nga yun, Ma'am Sai, is military and theology. Yan, Ayan. military and theology. Yan po ang ongoing theme po ng ating pong Summer Balikatan, no? When it comes to military, alam naman natin, no? Pag sinabi po nating military, it's all about discipline. Yun. No, ano nga ba yung ginagawang mga training and discipline ng mga sundalo natin, no? And at the same time, makikita din po natin diyan yung tema na theology. Well, of course, napakaganda sa isa pong training na hindi lamang sila nagtitrain physically. Yun. Kasi when it comes to training on military, it's all about physical, mentally, etc. and etc. Pero magpasalamat po tayo, kompleto Ricardo. Yun. Yung training natin kasi it's all about physical, mental, at higit sa lahat is spiritual. Sir Tony, bago ka tumuloy, no, basahin ko lang yung comment ni Ma'am Ellen Hermosura. Sabi ni Ma'am Ellen, first balikatan, si Ruth, which is si Ma'am Ruth, ay nandoon na, nasa mission na, nakapangasawa na ng preacher, ay 12 years old. Pero pinayagan na siya mag-join ni Pastor Hill. Biruin mo, no? Amen. Si Ma'am Ruth, 12 years old lang siya noon. And then, syempre, pinayagan siya ni Pastor dahil ang age natin, Sir Tony, kung di ako nagkakamali, at least 13. At least 13 years old. Pero syempre, mismong magulang na yung nagpupush. No? Pumayag si Pastor. Pero, tignan niyo po, napakaganda ng kanyalabasan. By God's grace ay si Ma'am Ruth ay nasa mission field na ngayon. Amen. At nakapangasawa ng isang pastor, si Sir Rico. At nagpapasalamat, I'm sure, si Ma'am Ellen na talagang 12 years old pa lang ay talagang dumaan na siya sa gantong training. Amen, amen. At sana makita po natin yung investment na ginawa po ni Ma'am Helen po sa buhay ni Ma'am Ruth. Yes. No? Nag-invest po si Ma'am Helen sa training. No? At pina-attend niya yung kanyang anak at nakita po natin yung naging return of investment na tinatawag natin ROI. Yes, na kung saan meron po ngayon na Ruth na kung saan nasa mission field ngayon at nakapangasawa ng isang preacher. Wow, amen. So, ang training pong yan ay nagsimula nang sila po ay bata pa. Kaya, we are very thankful na makakita tayo ng ganito pong mga magulang. Actually, alam nyo, may share ko lang, no? Kasi isa rin sa talagang challenge namin sa aming area na makapag-encourage kami ng mga young people to attend our training, ay walang iba, dapat ang unang-unang magpupush dyan ay ang mga magulang. Yun. No? Nakakalungkot ho kasing isipin na yung meron lang puso na papuntahin sa training yung kanilang mga anak, ay unang-una yung pastor natin. Pangalawa, nag-encourage yung mga group leaders natin. Yung mga area leaders, yung mga young people leaders po natin, nag-encourage siya ng mga kabataan. Pero isa po sa nakakalungkot, na hindi nakakapag-encourage yung mga magulang. No? Kaya napakaganda po, no? Sana makita po natin ito, parents. No? Alam ko po, may mga parents din po na nag-tune in sa ating pong programa na wag nating palampasin yung ganitong klaseng training. Sa mga hindi nakakaalam, nag-post ito ng ilang taon. Yung natin, yung balikatan dahil sa pandemic. No? Pero paunti-unti po natin yung ibinabalik. Last year, binalik po yan for 1 week training. At ngayon is 2 weeks. 2 weeks training yan. No? Dati nga, 1 month yan. 1 month yan dati. Dito yan. Mamaya, mag-share tayo ng personal experience regarding po dyan. At ano yung natutunan natin, malaking bagay na natutunan natin sa training po yan. Kaya sa mga parents, wag po nating panghinayangan yung 1,500 na ibabayad po natin. Kasi yung 1,500 pong yan, kikitain pa rin natin yan eh. No? At yung kikitain nating pera ay kung i-compare natin sa buhay na magta-transform sa isang kabataan, ay pambihira. It is priceless. Amen. No? Priceless na makakita po tayo ng isa pong individual, isang young people na magbabago yung kanyang pananaw sa buhay. Yun, yung character din niya. Diba? Nakakatuwa, pambihira. Si Third, napakabata. Si Thirdy. Diba? Pambira ilang taon pa lang ba yun? Pero makikita mo na yung umpisa pa lang ng nila, pa-welcome nila bago pumasok sa sa training camp. Parang masaya pa siya, Diba?
bago sila pumasok sa training camp, nasa ano sila, obstacle. Oo. Di ba? Alam niyo yun, nakakatuwa po yun. At itong mga batang ito, makikita mo na nakangiti. Yun. Itong nakakalungkot sa mga kabataan natin sa ngayon. Yun. At wag naman sana majority of us, Team Prep, na mahirapan lang, aayaw na kaagad tayo. Oo. Bakit tayo aayaw kaagad? Kasi we do have a lack of training. Yun. No? Basahin po natin, no? Napakaganda po ng verse po na ginagamit po natin dyan sa summer balikatan training po natin. 2 Timothy chapter 2 verse number 3. Sabi ng Bible, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Dito po natin makikita, no, especially sa lahat mga kagrupo po natin ng team preparation, no, na sinasabi po ng Biblia na ang bawat isa po sa atin dapat ay matutunan po natin na mag-undergo tayo ng hardship. No? And of course, to suffer trouble. Bakit? Dahil pag tayo po ay na-endure po natin, sabi po ng Bible, when we endure hardness, ito yung makakatulong sa atin para tayo ay maging soldier ng ating pong Panginoon. Amen. Bakit naman soldier? No? Sa mga hindi nakakaalam, ang buhay po natin is a warfare. Ang buhay ng isang tao is a warfare. No, meron tayong palaging Digmaan. digmaan. Pakikipagdigmaan. Diba? Oo. Meron tayong pakikipagdigma, no? Nakikipaglaban tayo, nakikipagdigma tayo. Sa mga hindi po nakakaalam, alam niyo po ganyan po ang realidad ng buhay. No? At dito po natin makikita na hindi masama na mahirapan tayo. Ito nakakalungkot. Ano yun, sir? No, sa mga young people natin ngayon, Ayan na. no, at yung mga magulang po natin, ayaw po nila na mahirapan yung mga anak natin. Yun. Sad to say. Nakakaawa daw kasi, sir. yan ang mga dalas na nagiging bukang bibig. Sad to say, wag na maaring some of our, hindi ko naman sinasabi na lahat, no, na ayaw nila mahirapan yung kanila pong mga anak, pero some of our parents today, no, ayaw nilang mahirapan yung kanilang mga anak, pero hindi nila nare-realize, no, na itong paghihirap pong ito ay, alam niyo po ba, ay yan lamang ay pansamantala. Ulitin ko lamang po, no, ang paghihirap or panandaliang paghihirap ng mga anak po natin, ano po ang magiging bunga po niyan? Yun. Sila po ay madedevelop po nila yung kanila pong discipline. Madedevelop po nila yung kanila pong personality. Maraming mga bagay na madedevelop po sa kanila, mahirapan man, pero madedevelop po nila kung paano po nila malalagpasan yung paghihirap na yon. Oo, At ang paghihirap nila. na yan, yes, ang paghihirap pong ito, dumaan man sa kanilang buhay, pag sila ay tumanda, meron silang sasabihin, ay, mas mahirap ang naranasan ko dito dati. Oo. No? Mas mahirap pa. Kaya kung may mararanasan man ang mga young people natin today na nakapag-undergo ng training, sasabihin nila sa kanilang sarili, ay, pambihira, basic na lang to sa akin. Nakaranas nga ako dati ng training namin for 1 month, for 2 weeks, or for 1 week, na ganito yung ginagawa ko, tapos ngayon may hirapan ako, tapos susuko ko. Easy lang yan. Easy na lang yan. Basic lang yan. Yan ang magiging malaking tulong po, no, Yun. sa mga kabataan po natin ngayon. Kaya suportahan natin yung programa ng ating simbahan. Amen. Na kung saan ito po ang makakapag-develop ng ating pong mga anak and also sa ating pong next generation. Team Especially preparation. sa mga team preparation. Yun. Ito nakakalungkot minsan, no? Yan. No? When we say balikatan, it's all about training. Yun. Pero ang nakakalungkot, ayaw natin magpa-train. Yun. Hindi nila alam, when it comes to preparation, it's all about training. Yun, No? totoo yan. For example, nagpe-prepare ka para magkaroon ka ng maayos na buhay. Yan, In the yan. future, para magkaroon ka ng magandang career. Anong ginagawa ng iba? Nag-aaral. Sabi nga nila, nagsusunog daw sila ng kilay Ay, nako. para magkaroon ng magandang grado. Some of them ay nag-aaral po yan ng overtime Yan. para masabi nila na ma-maintain nila ang kanilang magandang grado. Some of them nga, meron silang mini-maintain na grade para ma-maintain din nila yung mga sponsors sa mga hindi nakakalam. Scholarship. Oo. No? At hindi lang po yan, yung mga, Yung iba, dalawang course. Yes, yung iba, di ba? Oo, yung iba, wala, off course lang. Yan, di ba? Ibig sabihin,
sila ay nag-aaral at sila ay nag-undergo ng training para Mag-prepare. para magkaroon sila ng maayos na buhay in the near future. No? Ganon din yung ginagawa natin sa balikatan. Yun. At yung training pong yun ay iilang araw lang naman yun. Totoo. At yung paghihirap pong yan ay malaki ang maitutulong sa mga kabataan natin ngayon. Kaya sana suportahan natin patuloy yung programa natin ng Summer Balikatan. At dahil Ma'am Sai. dyan, Sir Tony, basahin ko yung ilang comments dito. Sabi ulit ni Ma'am Ellen, thanks for the training of our pastor, wisdom from God, and love for our young people. 2012 until now, the training is still the same. Amen po. At sabi rin dito ni Ma'am Princess Sedad, someday, isasali ko ang anak ko dyan sa Wow, Balikatan. 8 years old pa lang siya. Ayan. Wow, So, pambihira. praying po, ma'am, na pangasa 13 or baka 12. Payagan na oo. yan. Let's see. Actually, yung iba nga, underage pa, pero Oo. inaalaw naman. At nag-comment dito si Ma'am Rona. Sabi ni Ma'am Rona dito, yung kanina pinag-usapan natin, Sir Tony, na may mga nagkukwit. Sabi ni Ma'am Rona, yes, merong 22 years old, umayaw agad. Wow, 22 years old. 22. Daig pa ni Third at Ardo, not 10 years old. At sabi ni Ma'am Araville din, ni Master, sabi niya, pati 30 years old, ma'am, team preparation na. Oh, meron na din. Yeah. Nag-quit. Ayan. So Wow. marami pa lang mga experience. At sabi nito ni Ma'am Rhea, yung mother ni Thirdy, first time ni Thirdy sumalang sa Balikatan, ma'am, pero excited siya na makasama. It's all by the grace of God Amen, po amen. talaga. Ayan. So maraming nagpapasalamat dahil sa training natin. At syempre, madagdag ko lang yung sabi nga ni Sir Tony kanina, sa mga nagpe-prepare, di ba, gusto natin in the future, maaari, financially, okay tayo, Yeah, sir, kaya yeah. ka nag-aaral ng ilang course, nagtatrabaho ka ng marami. So, pero ito, yung nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dito sa simbahan natin, yung mga young people natin, mga young men and talagang young ladies, natitrain na. Kung magkasabi nga ng Sir Tony Tama. kanina, pag nahirapan sila in the future, sabihin nila, ay, basic na lang to. Pag ito. Kasi, Sir Tony, ma-share ko lang, meron ako mga experience no, sa mga katrabaho. Talaga? Anong klaseng experience Sa mga Sai? katrabaho ko, sir. Sa mga katrabaho ko, sir, na konting, konting trabaho pa lang, Sir Tony. Yan. Sige, banana mo. So, konting trabaho pa lang, bibigay ka ng paperwork, ganito. Alam mo, lagi nilang term, stress na sila. That's only 8:30 in the morning. Umaga pa lang yun. Kaka-start ng alas 8. So parang, alam mo yun, parang yung ibang young people or mga nagtatrabaho, maaari, team preparation, wag naman sana na magaling sa atin na nagtatrabaho ka to earn money, pero yung simple na gagawin mo, trabaho mo yan eh. Sasabihin mo, stress ka na kagad. Di ba, sir? So, at Yeah. least, dyan, dito, nakikita ko, no, bagamat, wag niyo po akong gawing magandang ehemplo. Hindi po ako nakapagbalikatan, bagamat na-miss ko ang training, no. Ito ay napakagandang, nakikita ko talaga sa mga nakakasalumuha ko dito, kung paano sila magrespeto ng mga elder. Kasi talagang ano yan dati, taga-sidestep pa yan, sir. Oo. I think, ngayon, ginagawa pa rin yan, no, sidestep. And then maraming bumubisita sa atin na mga kaibigan ni Pastor. Nakikita nila, bakit sila ganyan? Bakit sila? So, nakikita nila, nabe-bless sila dahil yung training ng ating simbahan ay talagang kakaiba. Kumaga parang sabi nga ng Pastor, talagang inaangat tayo spiritually. Yeah, tama, no? amen. At nakakatuwa na yung ating mga young people, ating mga kasamahan sa simbahan ay talagang pag kinausap mo, magalang, nakatingin sa isang mata, nakatayo ng diretsyo, no? Kasi yung mga ibang kabataan, pag kinausap mo, ang gulo-gulo kausap. Yeah, oo. Tapos, di ba, may mga words pa na hindi mo talaga magandang mapakinggan sa mga young people. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil dito sa simbahan natin, sa Panginoon na binigyan sa wisdom sa ating pastor na talagang huwag siyang mapagod na mag-train. amen. Sabi nga ni Sir Tony kanina, nag-stop sa pandemic. Pero nagkaroon pa rin ng scouting, di ba? Yung mga sumunod Yes. after na wala yung balikatan, nagkaroon ng scouting, tapos hindi pa rin tumigil si pastor. Until now, nabigyan tayo, binayayaan tayo ng Baptist Ranch ay talagang full blast na. At andun po, Amen. mismo, si pastor talagang hands-on
na nag-train sa ating mga kabataan. Tama Sir yun. Tony. Kaya magpasalamat tayo, no, na meron tayong ganitong klaseng training at nakikita natin yung kahalagahan at kung ano ang magiging resulta once na ikaw ay magpa-undergo ng training. Yes, totoo, no? sir. Actually, share ko lang, no, isa po sa sinabi ng ating pong pastor no nakausap ko siya kagabi. Actually, isa sa talagang sinabi niya, isa sa kalungkutan niya, na napakadami na palang mga kabataan ngayon na napakadali nang mag-quit. Napakadali na lang na, parang ano na lang, parang way of life na nila pag nahirapan, ay aayaw na kaagad. Paano ba nag-asawa na sila, sir? Ay, pambihira, sinasabi ko. Hiwalay Ewan ko, agad. hiwalay ka agad. Naku. Ito yung mga kabataan natin na hindi nasanay na sila ay mahirapan. No? Trabaho. Yes. No? Oo. Ito isa sa natutunan ko dito before nung nag-undergo ng training dito ng ating pong baligatan. Nakakahiya ang isang individual na magkukwit ka. Nakakahiya. Lalong-lalo na yung training na yon na ikaw ay tinuturuan para mag-grow ka individually. Mag-enhance pa yung talagang personality tama. mo. Nakakalungkot yun. Sana ito yung dapat ma-realize ng bawat isa sa atin. Yung paghihirap, ito ay parte ng training. Yun. No, ulitin ko po, no, parte ito ng training, parte ito ng proseso para ikaw ay mamold yung iyong sarili, para ikaw ay mas maging better version ng iyong sarili. Yes. No, may paghihirap man, pero sabi nga ng Bible, endure. Endure it. No? Dapat pag sumikapan mo na malampasan ito, kahit Yun. na mahirap, tuloy-tuloy ka pa rin dapat, hindi ka dapat magkukwit. Amen. Isa sa pinakaayaw ng Panginoon ay yung isang taong nagkikwit. Yun. Lalong-lalo na, isa sa ito yung nagiging bukang bibig before. No? No? Once na ikaw ay nag-commit sa training, meron ka ng binitawang salita eh. Yun. Na ikaw ay magpapasubmit sa training for how many days. Ano na yun eh, kumbaga parang, alam mo yun, responsibility mo na yun to do your part para ikaw ay matuto. Pero once na ikaw ay mahirapan at aayaw, Ayoko na. nakakalungkot yun. Oo. No? Once na ang isang kabataan natin ay maging parte po nila ng kanila pong buhay na napakadali na lang nila mag-quit, alam ninyo, sad to say, madadala ninyo yan pag kayo ay tumanda. Amen. May mga tumanda ngayon na nahirapan at madaling umayaw. Kasi ito po yung mga kabataan natin dati na iniwasan po nila yung training. Yun. Ito, sabihin ko lang po, no, isa sa, na-bless ako sa preaching ng ating pastor last Sunday. Sinabi niya, you can avoid the training, but you cannot avoid the battle. Yun. Ang buhay po natin ay punong-puno ng battle. Sabi nga po ni Sir Noel, yung sabi ng kanyang uncle, Yun. no? Palagi na lang may battle. Di ba? Battle, no. Di ba? Totoo po yun eh. Saka sa tricycle. No, may battle tayo sa ating pansarili. Yun. Meron tayong battle sa ating pamilya. Yun. May battle tayo sa ating pong asawa, battle sa trabaho, etc., etc. Yan ang realidad ng buhay. May papasok sana ako, sir eh. Ano yun? Malin akong drinking bottle. Ibang klaseng Kainis. battle yan. Last na yun. last na yun. Sorry na. Naisip ko lang, pinasok ko pa eh. Yan, di ba? Yan ang realidad, no? May battle tayo. Yan. Hindi natin nare-realize na ang Panginoon ay gumagawa sa atin ng path. Yan yung Panginoon natin, binibigyan tayo ng mga opportunities to learn more. Yes. To gain more wisdom from God. Sa mga hindi nakakaalam, yung training natin ng balikatan, katulad nga ng sinabi ko kanina, it's not all about physical, pero Yun. parte yun ng training eh. Totoo. Sa mga hindi nakakaalam, physical, mental, and spiritual yung training ng balikatan. Pinaka-importante At yun. ang spiritual ang pinakamahalaga. Yes. Kaya sana, wag naman sanang makasanayan natin na may mga kabataan tayo na napakadali na lang mag-quit. Yun. No? Ito yung mga kabataan na kala nila ligtas na sila. Ay, buti na lang nakaligtas ako. Hindi ako nakasama ngayon baligatan kasi ito yung mga share ko lang no, yung iba sa mga natin sa mga young people natin. Especially sa mga ka-area namin, no? At maaring some of you, mga parents, Na-experience ganito yung nila. yung na-experience Mindset nila, oo. ay pinahirapan kami diyan. Ay, No, pambihira,
pambihira. Pag ganyan yung mindset ng isang kabataan, Diniscourage na. no, nan-discourage pa ng ibang young people Naku. para hindi makasama yung iba. Oo. Ito, no, meron silang maling mindset during the training. Yun. No, ang maaring yung mindset nila is makasurvive lang sa training. Yun. Pero hindi nila nakita yung kahalagahan, yung training na ito. Kaya when it comes to training, napakahalaga na magkaroon ka ng tamang mindset. It's all about mindsetting. No? Kaya napakahalaga when you are in the training, nahihirapan man, dapat hindi yung iniisip mo magsusurvive lang. Talagang malampasan ko lang ito. Matapos ko lang Matapos talaga to. ko lang ito. Next time, ayoko Hindi na. talaga. Ayaw Last na to. Yan. Hindi nila nakita na itong paghihirap na ito yung makakatulong sa kanila sa kanilang pagtandaan. No wonder, ito sinabi ng ating pong pastor, meron na tayong mga weak generation. Napaka-easy na lang nilang mag-quit, napaka-easy na lang nilang umayaw, kasi ito yung mga kabataan natin ngayon na nag-avoid sila ng training, pero tandaan mo kabataan, tandaan mo team prep, Yun. meron tayong battle sa buhay po natin. Sa ayaw mo man o sa hindi, Hindi mo maiiwasan. hindi mo maiiwasan na ikaw ay mahihirapan. Yun. No? Pero ang tanong, Yan. no, Tanungin mo, pag sir. ikaw ay nahirapan, team Yan. preparation, magkukwit ka ba kaya kaagad? Ay, naku, yung asawahin yung ganyan. Lalong-lalo na itong mga young people natin ngayon, kala nila sa Oo. pag-aasawa, kala nila pagsasama lang. Oo. No? Di ba? Tapos Pero dumating na yung mga Meralco bills. yun na. Oh. Hindi nila alam yung totoong buhay ng pagpapamilya Quit o na daw. pag-asawa. Ay, O nako. nahirapan, na-pressure. Naku. Tapos natanggal pa sa trabaho. Naku, may tuition fee pa yung anak. May anak pa. Oh. Nako. Dahil nga daw mahal na mahal nila yung isa't isa, Oh. nagbunga sila ng marami. Ay, At pito. pagkatapos ng 7, sasabihin ng lalaki na hirapan, hindi daw sila compatible. Naku, Yan ang nakakalungkot mahirap, yan. nakakalungkot. No? Nakakalungkot yan. Yan, sana, alam nyo, sana nakikita po natin na ito po yung makakatulong po sa atin when you undergo the training. Yes. No? Training can give you a skill development. No? Ito po yung makakatulong po sa atin to develop our skills. Yes. No? Alam nyo, sa mga young people natin ngayon, pag tayo po ay nasa training, tinuturuan tayo to enhance our skill. Amen. Wala naman ang isa pong individual na magaling kaagad eh. Yes. 'Di ba? Lahat tayo ay nagsimula sa pagiging novice, Yun. 'di ba? Or newbie. Ano 'Di ba ba? yan, sir? Tama ba 'yun? Magkakaintindihan ba tayo doon? Newbies. Newbie. Newbies, oo. Diba? Diba? Basta yun na yun. Oh, yun na yun. Di ba? Diyan tayo nagsisimula. No? Yes. Hindi natin alam yung mga bagay-bagay sa Correct. buhay. Di ba? Until na merong mag-train sa atin. Until na merong magte-train sa atin. Correct. Diba? Yun ang magbibigay sa atin para ma-enhance natin yung mga skills. No wonder may mga kabataan tayo na lumaki ng simbahan, sila po ay nakapag-undergo ng training Yun. na makikita natin sa posture pa lang ng pagtayo nila. Yan, no? Parang ganyan, no? Yung pananalita nila, yun. yung figura ng kanilang pangangatawan, Yan. ng katulad ni Sir Ponching, Ay, bungayaan ng training. balikatan. Bungayaan ng training. So, Diba? alam nyo na, hindi ako nagbalikatan. Yan, di ba? Di ba? Yan, alam nyo, itong mga bagay na to, Oh. itong mga bagay na ito na napakasimpleng pag pinag-uusapan natin parang nakakatawa. Pero sa totoo lang, dito tayo nagkakaroon ng problema eh. Yun. Di ba? Pag kinakausap mo isang young people, Yan. hindi Sabi ko man lang kanina. marunong Tumingin. makipag-usap ng tama. Pag meron Sumasayaw. Pag, Diba? Mga ganun-ganun. Oo, tapos nakapamulsa. Ayun, yun. Pag nakapamulsa kung Kala saan mo, nilalagay yung kamay. Ay, nako. Delikado yun, di ba? Oo. Di ba? Pag ikaw ay kinakausap, dapat you will always see to it na dapat meron kayong eye-to-eye contact. Tapos meron pang sinasabi si Pastor Sir Tony, Yes, ma'am. lagi ko narinig eh. Pagkausap ni Sir Tony, lalong-lalo na po sa mga young men, gusto niya yung naiintindihan niya ni Pastor. Tama, oo, naiintindihan. Hindi yung, pag sinabi, Pastor, saan ka galing? Yung gano'ng sumagot. Grabe ka naman. Ganon, di ba? Parang bumubulong. So talagang, Huwag mo naman i-judge, Ma'am Sai, baka may ano lang. ay, baka may kinakain. May kinakain. Ayun. So talagang gusto ni Pastor talaga, ang lalaki, maging talagang lalaki. At Oh, ang amen. babae ay talagang Magpakababae. Ayun. Yan ang nasa training natin ng balikatan. Amen. No, kaya nakita nyo po yung pinresent ng ating mong pastor
no? Alam nyo, every balikatan merong ganun eh. Meron tayong mga candidate na ganun. Na sila ay nabuhay sila na iba, sa totoo lang, kasi dahil nga sa influence ng mundo natin, akala nila being gay or being lesbian is normal. Yun. Ganyan na tayo ngayon finifeed ng media at ganyan na tayo finifeed ngayon ng mundo po natin. Pride Month diba? daw. Lalong-lalo nakaraan, Pride Month. Mabuti na nga lang, bumagyo nun eh. Oo nga eh. Kaya hindi natuloy yung kanilang parada. Akala ko nga may diba? bababa ng apoy eh. Mabuti nga, at ulan lang yun eh. Diba? Sir Tony, maalala ko lang din, no, nung, alam ko, kinuwento to ni Pastor, one of his preaching, no, na ewan ko kung isang restaurant, yung napuntahan ni Pastor sa isang mall. Tapos meron dong crew or manager, nakalimutan ko na-recognize si Pastor. Tapos nagpakilala sa kanya, sinabi sa kanya na he is one of the delegates daw ng balikatan. I remember it. Tatandaan din, sir. So, talagang, alam mo yon, talagang kahit, tapos nagkwento daw yung delegate na yun kung ano nangyari at nagkapasalamat siya kay Pastor Hill. No? So, ibig sabihin talagang, kahit saan kang pumuntang lugar, no, at nakakatawa dahil kahit international o yung mga iba na nag-quit na, pero I know, sa kanilang puso, yung mga nag-train at talagang dumaan sa balikatan, hindi nila makakalimutan yun. Yes. Oo, talagang iba yun. Amen. Kaya totoo yan yung sinasabi niyo, Ma'am Sai. At mamaya magbabanggit din ako ng mga bagay dyan. Kasi personally, ako rin ay bunga ng balikatan. No, mamaya i-share ko po yan ang personal experience ko regarding po dyan. Pero sana ma-realize po natin yung kahalagahan ng training. Yun. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ito po is all about skill development, personal growth, and confidence. No, di ba? Kaya no wonder may mga young people tayo ngayon, parang tuod pag kinakausap, di ba? Wala man lang confidence pag kinakausap, parang binababa niya yung kanyang sarili, etc. Lagi nakayuko. Palaging nakayuko, di ba? Meron tayong ganun na kagrupo eh. Di ba? Oy. Pero yung iba, ano naman, yung iba, gumagano'n mga minsan. Nasobrahan yata yun eh. Nasobrahan ba yun? Oy, iba yun. Kanina bang team ibang yun, training sir? yun eh. Kay Sir Ponching yun eh. Ay, kay Sir Ponching ba yun? Yung gumagano'n ba naglakad? Grabe talaga yun eh. No? Diba? Pero sana yan ang nakikita natin. And also, kanina sinabi natin, adaptability and problem solving. Yun. Ito ang sinasabi ni Pastor dati, pag ikaw ay nahirapan, dapat matuto kang mag-adapt. Yun. Yan. Sa lahat ng anggulo, di ba? Sa lahat ng anggulo mo sa buhay mo, mahirapan ka man, dapat matuto kang mag-adapt. Yun. Kasi once na ma-adapt mo yun ang makakatulong sa'yo para malampasan mo. Magawa mo ng paraan. Magawan mo ng paraan. Yun. At yung hirap na yun ay magiging madali na lang. Amen. Yan ang pag nasa training ka. Yun. Yan ang hindi nare-realize ng mga kabataan natin ngayon. No? Na pag sila po ay nasa training, no, napakarami po nilang ma-experience sa buhay pag sila ay humiwalay sa kanilang mga magulang. Yun na nga. Ulitin ko, no, sa mga magulang kasi natin ngayon, ayaw natin na bitawan or kumbaga parang ayaw natin, alam mo yun, parang binibaby kasi natin yung mga anak natin, ayaw natin mahirapan, kaya wag na lang silang pa-attend ng balikatan. Pero alam nyo po, personal experience ko, isa sa personal experience ko, pag ikaw, young people, ay humiwalay ka sa magulang mo, napakadami mong marirealize sa buhay. Yun. Seryoso to, sa totoo lang, no? Napakarami mong marirealize sa buhay. Number one, no, lahat pala ng tinatangkilik mo sa bahay ninyo, lahat ng yan ay sa biyaya yan ng Panginoon at salamat dahil merong magulang na bumubuhay sa'yo. Nag-provide sa'yo. No? Pag ikaw ay nasa training, wala na. May oras lang pag ikaw ay kumain eh. Oo. No? And minsan, pag hindi ka nakagising, hindi ka makakain. Hindi ka pwedeng pumunta dyan sa kitchen na meron pa po bang pagkain dyan. Hindi ganun. Pag nasa training ka, pag oras na, pag sinabing alas 7 kumain, alas 7 ka kakain. No, dapat magkakasabay kayong lahat. No? Nakakahiya yun dati pag ikaw ay na-late. Dati nga, pinapaano kami. Ina-announce ba? Pinapaano pa kami, pinapapawis. Pag hindi ka exercise? mga push up, di ba?
marami-rami yun, no? Nakailang ka, sir? Hindi ko na maalala sa sobrang tagal eh. Pero sa biyaya ng Panginoon hindi naman tayo masyado nagpasaway kaya konti lang, di ba? Nakakain ka, ibig sabihin. Nakakain naman, nakakain. No? At saka may mga kaibigan kaming madiskarte. Yun. Pero hindi ko na sasabihin yung mga discarding yan, no? Sir, ewan ko meron yatang tanong dito, no? Hindi ko lang kung tanong to, yung kanina nagsabi si Ma'am Princess kapag siya ay nagkaanak ay talagang ipapajoy niya. Ang nakalagay dito, paano po kung ayaw kumain ng gulay? Yun, pag nasa training na. Paano daw kaya kung ayaw talaga kumain? Halimbawa, ganun po ba ang tanong nyo? Kung paano kung yung anak niya ay ayaw kumain ng gulay? Number 1, ang may advice ko kay Ma'am Princess, sa bahay pa lang i-train nyo na. Yun. Kasi bago pa sila pumunta doon, it's too late. Na doon pa lang nila matututunan. No? Kaya may nakikita tayo mga young people kanina, nakita sa flash natin sa screen, may isang bata na kumakain ng pakbet. Ang sarap-sarap ng pakbet. Favorite ko yung pakbet. Talaga, ma'am? Totoo. Talaga? Mas gusto ko yung pinakbet kaysa sa chop suey. Yan, Pero kahit sa doon, masarap yan eh. Diba? Alam niyo po, no? Pakbet pa lang yun, hindi pa yun yung pinaka-favorite ng mga balikatan delegates eh. Ampalaya yung pinaka-favorite nila eh. Pakbet pa lang yun. Yun nga. Diba? Kaya ang ma-advise ko kay Ma'am Princess, habang bata pa, pakainin na ng pakainin. Isipin nila, ito pala yung sinasabi sa anak ko, anak, sa ngayon, maaaring masarap yung pagkain mo. Yun. Pero hindi sa lahat ng oras masarap. Ganyan ang ulam. Primo. Hindi masarap, no? Kaya matuto kang kumain ng gulay. Yun, primo. Kung ano lang ang nandyan ng pagkain, yan lang ang kakainin mo. Yun. Huwag kang maghahanap ng iba. Yan, walang Jollibee, pag primo. gulay, kainin. Yun. Ganyan. Nagsisimula po yan. Pag nandun na po siya, yung mga bata pong yan, pipilitin pa rin kumain. Tsaka sabi ni Pastor, ang payo nga ni Pastor doon sa preaching sinabi ni Pastor na nakaraan ayaw mo kumain ng gulay, kung yung iniiyak mo, ikinain mo na yan, tapos ka na. Yan, tama. Tsaka actually po, pag hindi sila kumain doon sa balikatan, ang dami po nilang activities. Yes. Magugutom po sila, kaya sigurado po akong kakainin din niya yun. Yeah. Kakainin din talaga niya yun. Pipilitan yun, yung batang yun. Pero maganda po yung advice ni Sir Tony. Ngayon pa lang po na 8 years old na ay sanayin niyo na po siyang maggulay. Pero baka kasi yung ibang magulang, ito lang Sir Tony, umano lang sa isip ko, baka naman kasi yung ibang magulang, hindi rin kumakain ng gulay. Pag ganun, malaking problema yun. Hindi totoo kasi... Ang kinakailangan magbalikatan yung magulang. Hindi totoo yung Sir Tony, kasi mamaya, di ba, yung ibang parents nga, hindi naman po sa nilalahat ko, no? Yung iba pong parents talaga ay talagang mapili rin sa pagkain. Yung mga ibang kaedad ko or masabata sa akin, talagang gusto nila. Based ba yan sa experience mo, Ma'am Sai? Hindi, wala. Oo nga Pero yung iba kong katrabaho, kaibigan, no? Mahilig sila na mag-order na lang. Siyempre, alam ka naman mag-order ka pa ng gulay, pinakabat o whatsoever. Yung iba naman naggugulay, pero nakasangyup. Diba? May pork pa din. Pero baka yun nga, yung iba kasing magulang maaari, hindi po sa lahat, ay nagkukulang din sa part na yon na baka hindi nakakapag-prepare ng gulay. Kaya hindi rin kasi talaga napapakain din sa mga bata. Pero ako po, personal experience ko, yung father ko po ay isang sundalo. Yung mama ko ay lumaki sa probinsya, sa Tarlac, no? Pero hindi po ako lumaki sa farm. Sa Taguig po ako lumaki. Talagang sinanay kami ng magulang ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon, na kumain po kami ng gulay. Kaya ako, kumakain ako ng okra. Talaga? May kakilala ako. Ewan ko lang kay Master. Hi, Ma'am Ara, I love you. Ayan, so, pero, gawin yan, sabi mo nga, sir, training. So, bata pa lang kami, kumakain na talaga ako ng gulay. Minsan nga, muntik na tao, kainin ko na rin. Ay, talaga? Hindi, joke Grabe ka naman, Ma'am Sai. Lahat ng inaano sa akin ng parents ko, sabi ng father ko, pag di mo kinain yan, talagang wala kang baon, or talagang talagang ititrain mo, no? So, talagang may pamalo kami niya na katabi yung pangkamot sa likod. Totoo po yun, hindi po ako nagjo-joke. Kaya nasobrahan po ako ng kain kasi nga papaluin daw ako eh. Kaya gano'n Sir Tony. Kaya tama po yun, no? Kaya ang training, it starts in the home. Kaya makakatulong. Amen. Sa totoo lamang po, no? Can you imagine na ang isa pong kabataan na hindi nakaranas ng training, di ba? Magpasalamat tayo,
dahil merong ganitong klaseng simbahan na nag-initiate ng ganitong klaseng program. Totoo po yun. Di ba? Na kung saan tutulungan natin pag hinahirapan kayong i-train sila, merong makakatulong na simbahan para ma-build yung kanilang mga sarili, Correct. para ma-train sila, Yun. para sila ay lumaki ng maayos at maayos sa harapan ng Diyos. Kaya yan ang mga bagay na dapat na mapasalamatan natin during summer balikatan training. Kaya sa mga parents, muna, dapat dito talaga magsisimula eh. Yes. Dapat mayroon kayong parehong mindset ng simbahan, ng pastor, at mindset sa loob ng tahanan. Mag-invest sila. Mag-invest sila sa training. Yun. No? Kasi kahit sinong tanungin nating magulang gusto nila na magkaroon sila ng maayos na anak. Yun. Pag sila ay tumanda. Oo. Hindi naman magic yan, di ba, sir? Hindi ka agad. Oo, Di ba? Sabi nga ng training Bible, yan. di ba? Train up a child Oo. in a way he should go. Kaya napakahalaga niyaan na habang bata pa, i-train nyo na. At yung simbahan ang makakatulong. Yun. Ito palagi sinasabi ko sa mga ka-area ko, no? Kung gusto natin magtayo tayo ng godly family, wag na wag mong aalisin yung pamilya mo sa simbahan. Amen. Kasi ang Panginoon ay nag-establish ng family, no? At hindi lang family, kundi yung simbahan. Amen. Na siyang dapat nag-work at sila ay dapat nag-harmonize. Sila ay nagtutulungan sa bawat isa, no? Kaya kung gusto po natin na magkaroon ng maayos na next generation, dapat kasangga natin yung simbahan para tulungan silang i-train. Amen. Huwag tayo maging negative. Kasi Yun. minsan itong nagiging problem, sa ayaw man natin o sa hindi natin nakikita yung blessing sa training. Totoo. Mas masyado tayo nagdedwell sa negative. Ay, ang hirap dyan. nahihirapan. Oo. Ay, yung anak ko, walang maayos na pag-i-stayan. Naku, hindi sana yung anak ko nang walang aircon. Yun, biyari na. Naku, patay Ayun. tayo dyan. Di ba? Pag hindi nakapag-aircon, walang pulbo yung likod. Ay. Hindi nakainom ng gatas paggabi, hindi makatulog. Naku. Yari ka pag nasa Tapos training yung unan ka. niya, dapat katabi niya, mga O yun, ganito. may yakap-yakap pa. Oo, Di ba? ay nako Di ba? talaga naman. Yan, alam niyo po, pag nasa training, napakadami po ninyong marirealize na ito pala, yung napakadami ko palang dapat na maranasan sa buhay na kung may hirapan man ako, ito yung way ng Panginoon para matuto ako. Dapat ganyan yung mindset natin pag tayo ay nasa training. Katulad nga na sinabi ko kanina, Ma'am Sai, mag-share ako ng onting experience Ayan, ko sir. dyan. Talungin na lang Ayan. kita, sir. Ayan, sige, Ma'am Sai. Ilang taon ka, Sir Tony, nung nag-join ka sa Balikatan? Ilang taon ka, sir? Actually, yung Balikatan, nag-start tayo 2001. Yun. Nakarating ako dito sa church noong 2000. Pero nagkaroon lang ako ng pagkakataon to join the Balikatan year 2003. Yun. Kaya batch 2003 ako eh. Ilang taon ka ng nun, sir? Balikatan. 16. 16. 16 years old ako noon. Paano ka nag-prepare nun, sir? Anong gamit mo? Excited ka ba nun, sir? O Hindi, kasi- pinilit ka ba nun, sir? Yan ang kagandahan pag meron magulang na sinusuportahan yung programa ng simbahan. Amen. No, kaya yung simbahan at push ng magulang para mapunta yung isang individual o ang isang bata, dapat nag-work yun eh. Yes. Yung church at saka yung mga magulang. Dapat partnership, di ba? Kaya doon, ayan yung picture. in-encourage ako ng magulang ko na mag-join ako. 2003, share ko lang. Oo. No? Si Sir George, kararating lang din dito sa Manila. Sir Grupo George? ko yan. Sir George. Single si Sir George. Single pa rin ngayon. Oo, nga eh. Sir George, kagrupo ko yan. Oo. 2003, Team Delta kami. Oy, team, sinong leader niyo, sir? Naalala niyo Yan. pa? Ang leader namin dati is si Sir Raymond Dadis. Ayun. Dati Alpha, si Pastor RJ. Oh, wow. Bravo, si Sir Nong Leo Regaspi. Oo, si Kuya Nongnong. Yan, Kuya Nongnong. And sa Charlie, si Pastor Louie. Yun, Yan. pambihira. Delta, si Sir Raymond. Oo. Tapos, Delta. Echo. Si Preacher, yung sa Surigao. Elmo. Oo, Yan. si Sesame Street. Tapos, Foxtrot. Oh. Si Sir Dan. Dandan. Si Kuya Dandan. Yes, Oo, nakapag-win sa amin Tapos yan sa eh. golf, si Kuya, yung natin, welder natin dati. Si Kuya... Sige, siya na yun. Yun na yun. Nakaraanan dito eh. Iniisip ko rin yun eh. Oh, yan, di ba? So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. 2003, nag-forward ako sa Panginoon. Wow. At ang commitment ko sa Panginoon,
sinabi ko hanggang buhay ako gusto kong mag-involve sa ministry. Wow, amen. Since noon, Amen. 2003, nag-involve ako sa ministry. Salamat sa At Panginoon. nagsimula na yon, talagang nag-turn around yung buhay ko. Wow. Na nandito ako, nag-commit ako sa Panginoon, na dito ako na sa church. Maraming nagbago doon. Kasi Marami. 16 years old ka nun, sir. Yes. Diba? 16 years old, ang pagkakatanda ko, kung tama ang hinala ko, mag-second year high school yata ako noon, kung tama yung pagkakatanda ko. Basta, napaka, na yun. Basta, Pero uso na ba yung mga computer games nun, sir? Mga that uso time? na yun before. no? Pero hindi naman ako na noon before. Okay, sige. Pero dati kasi iba yung mindset mo eh. Pag ikaw ay young people, at lalong-lalo na pag incline ka sa mundo. Oo. Gusto mo lang na pumorma, gusto mo palagi kang pogi, Yan. gusto mo may girlfriend ka, etc. Yan, etc. ganyan. Oo. Ganyan yung mindset ng isang kabataan. Correct. Pero salamat sa Panginoon na nandito na sa church, binigyan ako ng panibagong pananaw sa buhay. Wow, amen. At dito ko natutunan na magmahal sa Panginoon Amen. at kinumit ko yung buhay ko sa Panginoon na mag-involve ako sa ministry. Wow. At salamat sa Panginoon, since Until then, now, oo. until now, By God's grace. single, naging double, Ayan. nadagdagan, may anak, madadagdagan ulit, salamat sa Oo. Panginoon. Hi, Ma'am Dang. No? Ngayon, involved pa rin sa ministry at ang Yes. aking intensyon, yung buong pamilya ko ay nasa ministry din. Amen. At sa aking mga anak. Yun. Dahil tama. yun, nagsimula yun sa Summer Balikatan. No? Yan. So, habang in-interview natin si Sir Tony ngayon, fast talk Yes, with yes. Sai. Sir Tony, ano ba, in a short, description, ano ba ang mga ginagawa sa Summer Balikatan, sir? Well, unang-una, merong programa sa atin daily. Daily. Yan tayo, oo. minomold tayo na isa sa natutunan natin dyan sa training, dapat meron kang programa na gagawin mo sa buong araw. Yun. Yan. Importante yan. Ginagawa namin, dapat alas 6, nasa devotion na kami kasi daily yung devotion. Oh, so, ibig sabihin, nakaligo ka na yan, sir? Depende sa'yo kung gusto mo maligo, pero mas maganda nakaligo. sige. Pero yung iba, dahil nga kakagising lang, Oh. hilamos lang yun. Ayun. Diba, biglaan na lang yun. Toothbrush, diba? wala na rin, no? Ay, Storbo yung iba, pa yun, eh. oo. Oo. Para makahabol lang. Oo. Diba? Ganyan dati, devotion namin, alas 6, Yun. alas 7, breakfast. Yun. At yung mga breakfast namin po doon, alam nyo, nakaranas kami talaga na Ano, sir? magpasalamat sila dito ngayon sa training, dala-dalawa na yung ulam eh. Oh, Sa amin dati, isa lang. Uy. Kung tuyo lang, isang tuyo lang yun. Uy, pambihira, Tapos no? dati, maalala ko, yung pinaka-favorite ng iba doon, nasusuka-suka sila. Oh. Alam niyo yung malalaking lomi? Oo. Na medyo malamig-lamig pa. Ewan ko, maalala ito ng ibang mga nagbalikat ng delegate sa atin. Ayaw nila yun kasi umay na sila. Pero ako, salamat naman sa Panginoon, gustong-gusto ko yun. Di ba? Yung mga ganong ulam na lomi, yun lang, wala na. Yung pagligo nyo, sir, ang alam ko dati kasi Eto na, yan, sa pagligo. nag-iipon pa ng tubig, di ba? Yan, sa mga hindi nakakaalam, walang quarters before. Walang quarters. Naka-tent ho kami dito. Kasi dati, Oo. dito sa lugar natin ng Afubay, alam mo, ano ito eh, wala pa masyadong mga bahayan Wala dito. pa mga kapitbahay. Pagmamayari natin lahat ng buong street na to eh. Oo. Kaya dito kami, nagfi-fix tayo ng mga tent before. Alam ko may mga hinihiram si pastor sa mga Before, kasundaluhan yes. na malalaking tent Pag yan, wala diba? kang tent, Oo. doon kayo. No? Oo. Pero dito, dati, salamat naman sa Panginoon, na-provide naman namin. Maghahanap kami ng spot kung saan kayo pwedeng dumiskarte at mas maganda kayo na makapag-fix ng tent. Kasi, Totoo. bakit? Kinakailangan ninyo maghanap ng maayos na Lugar. lugar. Unang-una, kasi dapat may strategy ka eh. Ayun. Dapat hindi ito yung malalim. Yun. Kasi pag malalim, ito yung binabaha. Kaya dapat aangatin nyo yan. Yun. Pangalawa, hinahanap namin yung kanto. Oo. Bakit? Kasi doon na rin kami naliligo, Ma'am Sai. Doon na rin. Doon, hindi na, ngayon, shower na. ngayon dito Napakapalad sa The Baptist Ranch ngayon. Shower, ngayon yung... May bidet pa doon. May bidet pa. Noon nyo, wala. Hindi, joke lang. Yung ligo namin, kanya-kanya kaming, Tabo. igib. Igib, ayan. Nag-iigib kami sa mga hindi nakakalam, nag-iigib kami. Oh, pambihira. Dati, ano? walang... Isang buwan yan, mga Isang kapatid. buwan na Oo. training. No? Nagpapasalamat Kaya sa salamat naman Panginoon. sa Panginoon, dati hindi naman ganito yung katawan ko dati. Yan. Nakatulong din talagang physically. Yeah. Talagang tutulungan ka. Alam mo, sir, ang ganda ng usapan natin, pero bago tayo matapos, may tanong pa ako. Sir, paano mo i-connect yung mga natutunan mo sa Summer Balikatan nung nag-prepare ka na, yung naisip mo namang
mag-aasawa ka na, sir. Yun. Ganyan. Okay. Katulad nga ng sinabi nyo, Ma'am Sai, napakalaki ng naging tulong sa akin sa akin ng balikatan. Kasi magmamature ka talaga eh. Wow, amen. Matututo ka na umasa sa iyong sarili. Yun. Na hindi ka aasa kay mama, Oo. hindi ka aasa kay papa. Mga young people natin ngayon, mama, papa, Yun. pera, baon, deliver, Oo. pagkain, cellphone. Pero baka ma-miss out gusto Internet. nila, mag-aasa ka pa rin sa Panginoon. Pero ibig sabihin, Yes. sabi ni Sir Tony, yung talagang aasa ka na Magiging lahat. independent ka. Oo, na, ayun. syempre, matik yan na aasa ka sa blessing ng Panginoon. Yun. Pero hindi ka, alam mo yun pag nasa training ka talagang wala kang ibang magiging kasangga sarili mo. Oo. Marami kang marirealize sa buhay. Kaya itong nakatulong sa akin na dapat paghandaan kasi yung totoong buhay, hindi ka dapat aasa ng aasa eh. Yun. Dapat marunong kang Magtrabaho. matuto na tumayo ng sarili mo. Yun. Kasi kung sa sarili ka pa lang, hindi mo na kayang itayo, Quit may na. isasama ka. Yun. Mag-aasawa ka, may isasama kang Yun. another na buhay. Yun. Tapos, magtataguyod kayo ng sarili ninyong pamilya. Quit na. Kung ikaw lalaki, hindi mo pa kayang tumayo ng sarili mo pa lang, Yan. napakadaling masira yung tahanan kasi hindi ka Correct. natuto. Totoo Diba? yan. Kaya dito natin natututunan na paghandaan mo ng maigi yung buhay mo. Yun. Kaya yun ang kagandahan pag meron kang programa daily, Yun. magkakaroon ka din ng magandang programa sa buhay mo. Oo. Magpe-prepare ka ng maayos, magtatrabaho ka pag oras Gising ka ng maaga. Yan, di ba? Oo. Yan ang mga bagay na nakatulong sa akin. At salamat sa Panginoon, hindi lang focus sa career. Kumbaga paraging kasama pa rin na dapat may panahon ka para mag-involve sa ministry Yes. sa Panginoon. Yan ang pinakamaganda na kung meron man ikaw pangarap sa buhay, Yan. 'di ba? Napakahalaga na kasama mo diyan yung Panginoon. Amen. Kasi pag kasama mo yung Panginoon sa plano mo, siguradong tutulungan kanyang ma-establish kung ano man yung desire ng iyong puso. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng desire. Amen. At pag ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng desire, siguradong hindi mapapahamak yung buhay mo. Totoo yan. Kaya ang kagandahan pag nasa training tayo. At yan ang natutunan ko sa balikatan training for ang alam ko yata for how many years na Yun. pag-join ako ng balikatan 2003 Nag-lead ka din, yun. sir. Nag-lead ka ng... Nag-lead na rin pero sa scouting na. Ay, scouting Scouting yun. na, yes. Oo. Nothing before. Ayun. Kaya yan ang mga bagay na nakatulong sa akin in preparation for marriage. Yun. Diba? Na kung saan talagang dapat magkaroon ka ng sistema sa buhay mo. Totoo yun. Diba? Kaya napakaganda na i-involve natin yung mga kabataan natin. Yun. Huwag nating, alam mo yun, aayaw na tayo dahil mahirap. Tandaan natin yung paghihirap, parte yan ng buhay. Yun. Sa ayaw mo na sa hindi palaging masarap yung buhay. Totoo. Mahihirapan at mahihirapan ka. Ang kagandahan, meron kang babalikan na training eh. Yun. Ay, naranasan ko na yan dati. Oo. Di ba? Nahirapan na ako dati. I-compare ko to sa paghihirap ko ngayon, basic na lang yan. Totoo yun. Yan. Naalala ko yung sinabi ni Sir Tony kanina, no, nag-ano sa mind ko. Lagi rin sinasabi ni Pastor na lagi mong ilista yung gagawin mo. Siyempre dapat yung talagang karapat-dapat na gagawin. Kasi kung yung mga kabataan ngayon, sabi nga ni Pastor, kung ililista mo yung ginawa mo whole day, may kita mo, ma-realize mo, ay parang wala palang kwenta yung ginawa ko maghapon. Yeah, diba, yeah. sir? So kaya talaga ang ganda rin ng program ng ating pastor, lalong-lalo na sa Balagatan na talagang oras, paggising, may oras na sila, may sistema sila sa pagkain, pipila, sa pagligo, ganito lahat. At talagang, sabi nga ni pastor, talagang mafo-form yung habit. Kaya ang challenge dyan, sabi nga ni Sir Tony kanina, yung mga parents, after ng balagatan na to, no, mag-invest pa rin tayo sa inyong mga tahanan, yung mga inyong anak na i-encourage pa rin sila. At sa mga team preparation naman, nakatulog ko in the future, no, na magkakaroon ng pamilya. Wow, amen. Yun. Ay talagang ngayon pa lang, ihanda na rin natin yung sarili natin na maging, maging supportive. Kung di man sa anak or sa pinsan, kapatid, pamangkin, or sino man na gusto mag-involve, wag po tayo maging discouragement.
Yeah, amen. Kasi mamaya nagkakwento tayo, ay, sabi ni Sir Tony, ang hirap daw. Naku, mag-iigib ka ng tubig. Hindi na, kasi may bidet na doon. Ayun, so, sayang sir yung oras. Oo nga, ang bilis ng Matapos oras. sa sir eh. Talagang, Oo nga eh. akala ko magpa-fast talk pa tayo, sir. Hindi na. Hindi na, sir. Baka kung ano yung tanong mo eh. Oo, sige, Sir Tony. Yan, kaya sana po sa ating pong programa ng Summer Balikatan, kinonect natin sa programa natin ng The Preparation. Amen. Tatandaan po natin, no, ito po yung makakatulong sa ating pong next generation. Amen. At sa lahat ng mga members natin ng Team Preparation, Yun. tandaan natin palagi, nasa undergo pa rin tayo ng training. Yes. Hanggang tayo ay kahit na tumatanda tayo, nasa training pa rin tayo. Amen. It is a never-ending learning. Kaya dapat Yes. yung mindset natin, nasa training pa rin tayo. Yes, Kaya totoo kung yan. kayo man ay nahihirapan, isa lang ibig sabihin yan, merong nais na ituro sa atin yung Correct. Panginoon. Yun. Yan. Na kung saan, pag natutunan mo yan, sasabihin mo, salamat sa Panginoon. Ipiniranas ito sa akin. Yun. May paghihirap man, salamat natutunan kong malampasan. After doon, blessing, di ba, sir? Yes, blessing Ayun. will come after that training. Kaya sa Ayan. lahat ng mga kasamahan po natin dyan, ng mga staff, no, sa Yun. Summer Balikatan, sa Ramos Tarlac, ipag-pray natin sila. Yun, At lalong-lalo lahat na po yung leadership ng ating pong pastor, Yes. no, Pastor Hilem Laurena. Sir, maraming salamat dahil bahagi po kayo Amen. ng aming buhay Yes. to train our next generation. Alright, sige. Dahil it's already 9:30 na, shoutout muna tayo sa mga nanood ng ating pong programa ngayon pong gabi, Ma'am Sai. Yes, maraming po salamat kay Sir Von Edward Sereño, si Sir Jonard Labustro, at si Ma'am Lynn Alagos. Hi, Ma'am Lynn sa Hong Kong. Yeah, amen. Good evening, Ma'am Lynn. At si Ma'am Elma Caballo, Sir Densil Pentecostes, hello po. Sir Budang Fernandez, Gina Manalo, Christine Alvarez, hello po. Si Preacher Gomer, hello po. At si Preacher Marvin Fernandez. At gusto ko po muling batiin si Sir Roy, hindi natin kasama Sir Roy, ngayon. sir. Si Rear Admiral. Busy si Roy. BC, oo, nasa Davao. Hello, Sir Roy, Ma'am Christy. At gusto ko rin batiin si Ma'am Rona, si Ma'am Ara na nasa Ramos, at lahat po ng mga leaders, staff. Pinagpipray po namin kayo dyan ng inyong health, lalong-lalong sa mga delegates. At syempre, yung ating pastor, ang ating peak na gadgets ngayong gabi ay 49. Bagamat Amen. konti lang yan, I know na naging pagpapala po tayo ngayong gabi. At syempre, Sir Tony, may mga nag-send ng photos na kasama Sige nga, ating pakita team natin. preparation. Yun. Ang unang-unang team ay ang team Steadfast. Ayan, si Sir Dave, ang kanilang leader. At si Ma'am Venus active din mag-comment down. Yeah, amen. Below. Ayan, si Sir Nelson kasama. At syempre, ang team Fearless. Ayan, sabi ni Ma'am Jem kanina sa comment, lumaki daw siya sa farm. Tapos, nag-comment naman yung kanyang ka-area, si Sir Ivan, sabi niya, at least hindi ka spy. Ayan, at ang next team naman po natin, ang team Purposeful. Ayan, ang kanilang leader, si Sir Ponching. Ang inyong mga kasama ay andito yung ibang live viewers. At meron silang import dyan, si Sir Josh Bayon, kasama ni Sir Rai. Yes, Ayan. yeah, amen, amen. We have visitor here in, okay, later na yung English. And then, Team Patient. Ayan, Team Patient. Siyempre, ang mga team mapangpasensya. At, Sir Tony, meron sana akong gustong i-congratulate, sir. Sige. Congratulations po sa aming leader na si Sir Geniel. Amen. At gagraduate na sa team preparation. Ayan, we will pray for your preparation. Amen, amen, amen. Ayan. Thank you po, Team Preparation, sa lahat na nag-send ng photos. At talagang napakaganda po ng ating topic. At prayerfully naging pagpapala po kami, lalong-lalo na sa mga magulang na nag-send off ng kanilang mga anak. At sa mga future parents na nagsusubaybay. Sa ating katulad kanina, si Ma'am Princess, maraming salamat po sa inyong comment. At sa lahat ng Team Prep na nanood, ay muli pong magkita tayo next week. Amen. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Sa lahat ng mga team preparation, thank you for tuning in. And of course, hindi ko rin makakalimutan na i-shoutout yung aking pong mga ka-area sa Northeast Family. Thank you for tuning in. Bagamat meron tayong ongoing Summer Balikatan training po doon, tuloy-tuloy pa rin po yung programa po natin dito.
Alright, so yun lamang po, no? So na-miss natin yung tatlo sa ating pong mga co-host. And we are praying next Friday, makasama po natin sila. Yes. Alright, sige po. Baka may mga nais kang mapatiin, Ma'am Zay. Gusto ko lang batiin lahat ng Team Patient, Southeast Family, at sa lahat po ng North, East, Southwest na nanonood po ngayong gabi. At magpatuloy po tayong ipanalangin yung weather sa Ramos. At syempre yung mga nagtitrain, yung mga Balagatan delegates na umuwi po sila na maging pagpapala po sa mga kanya-kanyang churches dahil marami rin na mga mission churches ang nag-join. Kaya magsama-sama po tayo mag-invest. Hindi lang po panalangin, kundi kung makapagpabigay po tayo sa Sunday ng iba pang means ng help. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng team preparation. See you po next Amen. week. And of course, di ko rin makalimutan yung aking pong wife, Sister Dang, at ang aking anak na si Primo. Magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. See you next episode. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's hearts. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's hearts. Fellowshipping with the Father. Fellowshipping with the Lord. Fellowshipping in the Spirit. Fellowshipping with the family. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. They're talking about sweet fellowship, sweet fellowship, sweet fellowship.